Anong mga sakripisyo, pagkamatay sa sarili, ang pinagdadaanan mo ngayon sa ngalan ng paglilingkod? Mapagpalang araw ng Huwebes Santo Kapanalig, sumati nawa ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Dalawang mahalagang pagdiriwang ang magaganap ngayon sa simbahan. Ang Christmas, kung saan magpapanibago ng sinumpaang pangako sa Diyos ang tanang kaparian kasama ang kanilang obispo, at ang misa ng pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon. Alalahanin natin sa panalangin ang ating mga kura paroko at tanang kaparian, nang lumago sila sa kabanalan at manatiling tapat sa sinumpaang pangako sa Diyos at sa sambayanan. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng huling hapunan sa Mabuting Balita ngayon. Bago magpiesta ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras. Naghahapunan sila at naipasok na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ipagkakaloob ng Ama sa kanyang kamay ang lahat. At mula sa Diyos siya galing at sa Diyos siya pabalik. Kaya tumindig siya mula sa hapunan at hinubad ang tunika at pagkakuha ng tuwalya ay binigkis sa sarili. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng tubig sa hugasan at nagpasimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Nang lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Hindi mo hugasan ang aking mga paa, magpakailanman." Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi lamang mga paa ko, kundi pati na ang mga kamay at ulo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mga paa lamang ang kailangang hugasan nang naligo na, dahil malinis na ang buo niyang sarili. Malinis na nga kayo, subalit hindi lahat." Kilalan na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya nang mahugasan niya ang kanilang paa, kinuha niya ang kanyang tunika, bumalik sa hapag, at nagsalita sa kanya, "Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Kayo'y tumatawag sa aking Guro at Panginoon. Tama ang pagsasabi niyo dahil ako nga. Kaya kung hinugasan ko ang inyong paa, ako na siyang Panginoon at siyang Guro. Gayon din naman kayo dapat maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Isang halimbawa ang ibinigay ko sa inyo upang gawin niyo gaya ng ginawa ko sa inyo." Naalala pa ba ninyo ang pagbisita sa bansa natin ni Pope Francis? Noong taong 2015, habang nandito si Pope Francis sa bansa natin, binisita siya ng kanyang mga kapatid na Heswita sa kanyang tinutuluyang bahay. Bago umuwi ang mga Heswitang Pilipino, meron silang inihandog na kanta para sa mahal na Santo Papa, ang Amare et Servire, to love and serve the Lord. Simple, pero malalim ang mensahe ng kanta. At ito rin ang ipinahahayag ni Jesus sa araw na ito. In everything, love and serve the Lord. Ito ang nagbigay ng mahabang pasensya kay Jesus sa kahinaan ng pag-unawa ng mga alagad sa kanyang mga salita habang itinatag niya ang banal na Eucharistia. Gayon din, pagmamahal at paglilingkod ang dahilan kaya hindi inalintana ng Panginoon ang marumi at mabahong paa ng kanyang mga alagad na buong kababaang loob niyang hinuhugasan. Sadyang mas malakas ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan dahil sa kasalanan. Kaya, katulad ni Jesus, kung ninanais natin na palaging masaya, malakas, at hindi mapagod gumawa ng kabutihan, gawin natin ito ng may buong pusong pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok,
Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.